Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay hindi lamang unang araw ng buwan, kundi ngayon po ay mahalagang araw dahil kapistahan din po ng isa sa mga kilalang santa sa makabagong panahon. Ang October 1 ay hindi lamang simula ng bagong buwan, kundi month of the Holy Rosary din po ito, no? Kaya kasama ni Santa Teresita ng batang sanggol na si Jesus, tayo ay nagsisimula sa napakagandang buwan na ito. Buwan ng Santo Rosario. First day of the month. Hindi lang first Wednesday of the month. Kaya siguro magandang bigyan natin ng magandang panimula ang mga katabi natin. Sabihin natin sa katabi natin, God bless you. Na? Sana nga ay maging mapagpala ito. Pero ganun pa man, parang sabihin nun ninyo, Father, para yatang very challenging yan. Dahil kagabi, bago matapos ang Setyembre, ang mga kapatid natin sa Visayas ay nakaranas ng isang matinding lindol na ngayon ay inaalay natin ang misang ito para sa kanila. Huwag natin mamaliitin, no? Siguro, syempre, kung kaya lang natin, kung agad-agad magagawa natin, magpapaabot tayo ng tulong sa kanila. Pero anong pinakamaganda, mahalagang tulong na maibibigay sa kanila ngayon? Ang ating panalangin. Ang ating dasal. Ano ang sabi ni San Padre Pio? No one wins the battle without the prayer. Walang magwawagi sa anumang laban nang walang panalangin. Ang mga kapatid natin sa Visayas, lalo na sa Bogo, Cebu, talaga hong hanggang ngayon tumataas ang bilang ng mga namatay. Ang dasal natin ay sana tama na yung bilang ng mga nasawi at sila'y makaahon, makabangon din kaagad sa tulong ng maraming tao. Our prayer for this time can be the best and the most powerful help that we can give. At ano ang magandang itinuturo sa atin ni Santa Teresita? Alam niyo ho, siya ay tinatawag na Virgin and Doctor of the Church. Dalaga at pantas ng simbahan. Siya ho ay isang Carmelite monk, mongha. At siya ho ay hindi lamang namuhay ng maikli. Dahil nabuhay siya, 24 years lang. 24 years. Siya ay patunay, mga kapatid, doon sa lagi ko sinasabi. Sa huli, hahatulan tayo ng Diyos, hindi kung sino ang nabuhay ng mahaba, kundi kung sino ang nagsikap gumawa ng maganda at tama. That is the meaning of our life. It is not how much you live your life. Ano sabi ni Santa Teresita? Nothing is small in the eyes of God. Do all you do with love. Walang maliit sa paningin ng Diyos. Basta gawin mo ang lahat ng may pagmamahal. It is love that makes your things great. Hindi paramihan. Hindi pagalingan. Hindi ko sino ang nagbigay ng malaki at gumawa ng marami, ang tunay na sukatan ng kadakilaan at kabanalan, kundi nasa pagmamahal na inilalagay natin sa binibigay at ginagawa natin. Kaya nga, ito ang paalala ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Kapag tayo po ay sumusunod at gustong sumunod sa Panginoon, wala daw baka, teka, kung sakali, walang kondisyon. May isa pang dakilang santa na na-inspired si Saint Therese, my favorite, my patron, Saint Teresa of Calcutta. Ano ang sabi ni Santa Teresa ng Calcutta? Allow God to use you without consulting you. Ang hirap, no? Allow God to use you without consulting you. Kung gusto mong sumunod sa Diyos, hindi mo siya bibigyan ng kondisyones. Dahil hahayaan mong siya ang masunod sa misyon niya.
Hindi tayo gagawa ng sariling misyon. Misyon lang ni Kristo ang dapat na dala-dala natin. At kung ito ay misyon ni Kristo, handa tayong sumunod. Handa tayong magsakripisyo. Kaya nga anong sabi ni Kristo doon sa mga gustong sumunod pero magpapaalam muna. Pero may tatapusin muna. Kung tayo ay susunod sa Panginoon, handa tayong bumalik sa gusto natin, sa alam natin, sa meron tayo. Kaya alam nyo si Santa Teresita, isa pang magandang katangian niya o maganda pang titulo sa kanya, hindi lang siya Virgin and Doctor of the Church. Siya rin ay patron ng mga misyonero. The patroness of missions. Paano mangyayari yun, Father? Pag sinabi nating misyonaryo, di ba ang nasa isip natin, nasa malayong lugar, nagpupunta sa mga malalayong lugar, mahihirap na lugar, delikadong lugar, magmimisyon ako. Kanina, nagbibiruan kami ni Cardinal Advincula. Nagmisa kami dyan dahil 25th anniversary ng canonization ng kanilang foundress, Maria Josefa of the Sacred Heart of Jesus. Yan pong Home for the Aged dyan sa atin. Sabi ni Cardinal, ako yung sinisipon eh. Sabi niya, kasi gala ako ng gala. Sabi ko, hindi po. Mission yun. Sabi niya, yan na ba ang tawag sa gala ng gala? Nagmimisyon. Kasi pag sinabi nagmimisyon, lumalayo, umaalis. Pero si Santa Teresita, sa loob lamang siya ng monasteryo. Paano siya magiging patron ng mga misyonero? Sapagkat taos sa puso niya na inaalay niya ang lahat ng kanyang ginagawa, sakripisyo, at ipinagdarasal niya ng taimtim ang mga misyonero at misyonera. I remember the words of my spiritual director. Nung ako'y takot na ilalagay ako sa isang bagong assignment, sabi ko parang hindi ko kaya doon, parang hindi ako bagay doon. I would like to end my reflection by sharing to you what my spiritual director taught me. At hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Lalo na sa mga pagkakataon na natatakot tayo, nagdadalawang isip tayong sumunod, gawin kung ano yung misyon niya. Lalo na kapag tayo ay binibigyan ng bagong misyon, lalo na kapag may tinatanggal sa atin, na natatakot tayo na kapag tinanggal yun sa atin, wala na tayong halaga, wala na tayong silbi, at wala na tayong magagawa pa. Ang ganda ng sinabi ng aking spiritual director, kung natatakot ka sa isang bagong misyon, tandaan mo ito. The best place for you is where you are sent. The best place for you is where you are sent. Huwag kang pumili ng magandang lugar bago ka gumawa ng maganda, bago ka maging mabuti. Gumawa ka ng maganda at sikapin mong maging mabuti kahit saang lugar ka ilagay. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin natin ang panalangin ni Santa Teresita na sana kagaya niya, saan man tayo dalhin, anuman ang ipagkatiwala sa atin, malaki man o maliit, marami man o kaunti, lagi nating tatandaan, ang kadakilaan at kabanalan ay nasusukat hindi sa dami at laki, kundi sa buti ng ating ginagawa. Nothing is small in the eyes of God. Do all that you do with love. Amen.